UP Lady Maroons, pinakaba si Coach Kung Fu sa bakbakan laban sa UST. Bagamat winalis man nila ang UP Lady Maroons pero di pa rin matatawaran ang nakaka-intense at makapigil hininga ng mga long rallies. Pero paano na lang if andun si Ninya Itang? Baka umabot pa sa 5 set ang laban. Gayunpaman, napanatili pa rin ng Uste ang kanilang ranggo sa pagiging undefeated team sa UAAP Season 86 first round. Pero mapapanatili pa rin kaya nila ang kanilang momentum sa second round? Ano sa palagay mo? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Talagang di basta-basta nakuha ng Uste ang kanilang mga panalo sa first round at pinakaba ang lahat sa bakbakan nila kontra sa Universidad ng Pilipinas at winalis in 3-setter match sa score na 25-22, 25-20 at 26-24 sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa SM Mall of Asia Arena. Ang Golden Tigresses ay napanatili pa rin ang kanilang pinakamahusay na simula mula pa noong Season 73 noong 2011 at pinatitibay pa rin ang kanilang top spot sa pwesto na may 6 na panalo at wala pang talong record. Habang ang Fighting Maroons ay nananatiling walang panalo at may 6 ng talong record. Samantala, nananatiling nakasandal ang Uste sa napakainit na mga atake ni Poyos na nagbigay sa kanila ng kalamangan at nakapagtala ng 22 points including 18 attacks at 4 service aces, dahilan upang hiranging player of the game. Habang tumimbang din si Saiza Gula ng 14 points at 12 points naman si Jurado. Bagamat hindi man nakapaglaro si Ninya Itang sa game match na ito, pero kasi nandun na siya sa mismong venue pero dahil sa mayroon itong personal matter na kinailangan niyang umalis agad, kaya kinailangang mag-step up ni Baklay para punan ang nakabakanting pwesto ni Itang. Pero dahil sa ganda ng takbo ng laban, marami ang nagsasabi na baka umabot ito sa 5 set. Maganda ang gising ng mga Lady Maroons kaya nahirapan ng husto ang Uste sa bawat atake ng kalaban. At naging kampante rin ang Uste sa first set. Bagay na din nagustuhan ni Coach Kung Fu. Pilit nitong dinidiin na respetuhin ang kalaban. Sobrang dikit kasi ng laban, halos walang lapagan ng bola. Pero dahil sa init ng bakbakan, hindi naman inakala nila Det Pipito at Coach Kung Fu na magagawaran sila ng yellow card dahil sa kanilang pagpalag sa desisyon ng referee. Pero kitang-kita sa video challenge na na-block touch nito ang daliri ni Boss Trillo. Kaya malaking katanungan ang nangyari para sa mga UST. Kaya mas lalong uminit ang kapitana dahil sa nangyari. Hanggang sa naitabla ito ni Gula sa isang service ace sa score na 19-all. Kaya mas naging ka-intense-intense ang bakbakan. Pero dahil na rin sa mga timing ng unforced error ng UP, dahilan upang malamangan sila ng Uste. Sa isang monster block naman ni Monares ang iginawa ni Banagwa, dahilan upang makuha nila ang unang set sa score na 25-22. Sa second set, hindi nawalan ng kumpiyansa ang Lady Maroons. Dikit pa rin ang laban at halos sagutan ang dalawang kupunan sa kanilang mga atake. Makailang beses din nag-timeout si Coach Kung Fu upang pigilan ang nag-iinit na UP Lady Maroons. Sa puntong ito, ang daming mga errors ang nagagawa ng Uste na napupunta lang sa UP. Pero di sila tumigil sa pagbigay ng mga klase-klaseng atake. Hanggang sa nagkaroon na sila ng pagkakataon na lamangan ang UP. Jurado umaariba sa kanyang mga lifty power hit, bagay na di mapigilan ng Lady Maroons sa score na 22-20. Sa puntong ito, sanib pwersa na ang Uste upang lamangan ng husto ang kalaban, hanggang sa tinapos na ni Gula sa isang off-speed attack sa score na 25-20. Sa third set, dito mas lalong nag-init ang UP at UST sa kanilang mga atake. Lamang ng bahagya ang UP sa simula pero nahabol ito ng Uste. Pero makailang beses pa din nagtabla ang score. Kaya dito, pigil hininga na ang lahat at malaking banta para sa UST ang ma-extend pa ang laban. At nang ipinasok na si Encarnacion upang ibahin ang tempo ng kupunan, naitabla niya ito sa 22-all sa isang off-the-block hit. Pero ayaw din paawat ni Gula at nagbigay rin ng isang sharp cross-court attack. Kaya Coach O, napa-time out.
Pagkatapos naman ng timeout, Encarnacion walang tigil pa rin sa pagbigay ng mga klase-klaseng atake at naitabla muli sa 23-all. Gusto sanang mag-challenge ni Coach Kung Fu kaso mukhang mainit talaga ang dugo ni ref sa kanya at na-challenge denied pa nga ito. Kaya binawi na lang ni Poyos sa isang down-the-line hit dahilan upang ma-match point nito ang score sa 24-23. Pero Bustrillo, na-match point save pa sa isang sharp cross-court attack. At Carvalho, talagang matindi ang decision-making niya sa puntong ito. Kaya lahat ng bola, kay Poyos muna niya ibinigay at di naman binigo ni Poyos at nagbigay ng isang mainit na cross-court attack. Bagay na di mapigilan ng UP. Hanggang sa tinapos na ni Jurado sa isang lift-to-power hit sa isang down-the-line sa score na 26-24. Kaya nananatili pa ring undefeated ang Golden Tigresses sa first round ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. 10 killer blocks ang ibinigay nila sa Uste, pero bumawi ang Uste sa kanilang 7 service aces. Pero dahil sa maraming ang option si Carvalho sa kanyang mga spikers, kaya sa bandang dulo ng mga sets nagagawa niyang palakasin ang kanilang opensa kahit anong depensang gawin ng UP. Gayunpaman, isang napakagandang laban pa rin ang natunghayan ng mga fans pero excited na ang lahat sa muling paghaharap ng second round dahil for sure, babawi ang lahat ng mga nilampaso ng Uste. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.